Nakalimutan ko mag-screenshot. Screenshot. Screenshot. Easy. Ayan. Sige. So I will present again. Parang nawala. Nawala ako kanina. I was lost eh. Kaya balik ko na. Kita na ba? Kita na ba, Ria, aking presentation again? Opo, sir. Okay. So ito yung sinasabi natin kanina, no? Pag gagawa ng business plan, talagang a big part of the plan ay yung pag-forecast ng ating mga financial statement. At ang isa sa mga main statement ating ginagawa is the income statement. Kasi pag magnegosyo ka, ito yung statement na nagpapakita ng iyong benta, ng revenue, ng cost ng iyong negosyo. Kasi pag nagnegosyo ka, di ba, ang primary reason is for you to earn income. Kaya nga itong FS na income statement is talagang given na talagang dapat natin gawin. And you know the basic, di ba? Na lahat ng benta, pagsamahin mo, lahat ng puhunan, pagsamahin mo, then lahat ng sunod ay i-less lahat ng expenses and you have the net income, the net earnings of the company. That is basic naman, but important na pag nag-forecast tayo, no? Siyempre, pinapakita natin nag-grow yung business natin, yung revenue ba. We assume na nag-grow ating business in terms of revenue for the next 5 years, growing by 5% per year. No? Para pag may kumuha o nagbasa ng iyong mga income statement na ganito, nakikita lang nag-grow ang iyong business. So, pwede ka lang pautangin, pwede sila mag-invest sa iyong franchise business. No? Kasi pataas yung trend eh, no? Yung trend ng revenue pataas. Pero pag nakita nila that is going downward, kahit ikaw naman, hindi ka mag-invest sa ganyang business na na downturn yung mga net earnings nila. So, buti dito, no? It is growing by 5. From 23,000 goes up to 27 in 2027. Okay, so that is the plan. Part of the plan is the financial expectations ng ating business for step number 1. And we're going now to, let's see, step number 2. Pag gawa ng business name, yan. Pangalan ng business, pag-design ng logo, pag-design ng trademark, pag-register ng trademark, ng logo, ng business name, pinag-iisipan talaga natin itong mga to, no? Kaya naman kasi yung mga trademark logo hindi na masyadong mahirap kasi dati ipapagawa mo. If you can recall, no, yung logo ng Petron dati, yung balita dati, yung logo ng Petron, pina-design 3 million ang paggawa ng logo ng Petron. Yung bagong logo ng Petron yan. Pero ngayon kasi, di ba, you can create your logo. Marami ng apps ngayon or tools na pwede mong gamitin eh. Nandun yung pangalan ng business, nandun yung design na gusto mo, nandun yung pangalan mo, di ba? Tapos, i-register mo yan sa DTI. And sa IPO, office ng DTI in Taguig, doon tayo nag-register ng trademark, ng patents, ng mga logo. Kasi mga pangalan naman pag yan ay sold ay sa DTI naman yan eh. No? Pero pag mga trademark sa sa IPO office, intellectual property. No? Pag ang business mo naman ay corporation or partnership, hindi sa SEC, Securities and Exchange Commission. That is
somewhere along EDSA in front of Robinsons. Yan, no? That is step number 2. Ibig sabihin, lahat ng intellectual property natin, trademark, service mark, i-register natin. Ang trademark, pag ang product mo ay tangible, physical product, meron siyang physical characteristic, hindi trademark ang ano yan, ang ating i-register. Pero pag ang product mo is service, so service mark naman. Sa ating, yung ating ginagawa. In the US, that is the US Patent Trademark Office, pero sa atin, that is Intellectual Property Office under DTI. Diyan tayo pupunta. And some examples ng mga trademarks natin, yan. Pag may nakita kang R na bilog na ganito, yan, ibig sabihin yan, yung trademark ay nakaregister na. Yan ibig sabihin ng ano. Pag may nakita kong ganitong tatak, yung trademark ay nakaregister na, hindi mo na pwedeng, pwedeng gamitin. Kasi meron ka ng violation. Copyright, trademark infringement. Tawag natin dyan. That is trademark. Ito ng mga service mark. Pag ang binibenta mo, pag ang pinoprovide mo ay service, o siyempre FedEx. Service provider ng forwarder, courier, di ba? Ang FedEx. Kaya service mark ang tawag natin sa Then sa tatak na yan. Example, BBC News, no? That is a trademark. The Western Union. May franchise, Tok-Tok. Ma-trademark yan. Service mark pala ang tawag. Okay, ito naman ay, that is the office of the DTI. We call this the Intellectual Property Office of the Philippines. If you want to register your business and later on, nag-grow sa isang franchise, so dyan ka pupunta. That is in Taguig. The Intellectual Property. And trademark symbols, yung sinasabi kanina. Pag meron nakita kang letter R na ay bilog, ibig sabihin yan ay registered na. Pag TM naman nakita mo, trademark is not yet registered. Pag may nakitang ganito, yung service mark naman is not yet registered. Yan. Sabihin yan, on the process of registering kasi baka matagal yung proseso ng pag-register, kaya TM muna and SM. So, sir, pwede pang pwede mo mag-register ng pangalan or logo tulad nitong McDowell. Hindi naman sa masyado eksakto na letter M ng McDowell. Pwede ba to? The answer is no. Hindi pwede yung ganito kasi yung mga tinatawag nating you cannot register a name or a trademark, hindi sila masyado eksakto. Have you seen? Hindi sila masyado eksakto. Pero hindi pa rin pwede itong ganito kasi ito yung tinatawag nating hindi sa similar pero confusingly similar. Pag confusing, if it will create confusion, hindi pwede. Kasi malilito nga naman yung mga titingin. Kaya bawal pa rin yung ganitong copycat na McDowell's. Kasi siyempre, pag ako yung McDo, magre-reklamo ako. No? Kasi mamaya it will create confusion kasi ang gusto nila i-McDo, nakitang ganito, baka akala nila McDo, o di sa halip na profit, sale revenue yun ng McDo, din sila punta. Kaya magreklamo yung McDo, kaya bawal yung ganitong mga confusingly similar. Okay, nakita si Charles Marcene, parang nasa bar si Charles, parang madilim dyan sa kanila. Okay, so I'm moving my slide. Okay, the lifetime of your trademark is 10 years. 10 taon ang tinatagal ng trademark mo. Then, pagkatapos ng 10 taon, you will renew trademark mo. So, 10 taon lang yan. So, anong reason bakit 10 years na? Kasi nga, di ba, pabago-bago kasi madaling magbago no? Example, yung trademark ng Apple, di ba, have you seen the trademark of Apple? If you will know the history of trademark Apple, punta ka sa Google, no? Tapos, yung logo ng Apple,
For the last several years, maraming pagbabago. Yan ang reason kasi nga peko yung may-ari ng logo, tapos pag hindi na masyadong relevant yung logo, dapat high-tech, medyo high-tech na yung logo, pwede mong baguhin. Kaya ang life na ng trademark ay hindi masyadong matagal. 10 taon, then you will renew yung logo niya. Gusto mong pa-redesign, o diyan, register ka ulit. Pero panibagong ano yan, panibagong logo yan. Ayan na, about trademark ha. Then let's go to number 3. Meron ka ng business plan, logo. May logo na, may pangalan, diba? May trademark. You will now prepare the information for your legal documents. Okay? Pag hindi ka masyadong sanay, hindi naman tayo sanay sa business, talagang you will need an attorney, a legal consultant na gagawa. Kasi ito ay mga, mga contract, for example. Dapat magda-draft niyan, yung mga expert talaga, like mga abogado. Kasi alam niyo naman, di ba, pag kontrata pinag-usapan natin, every word in the contract is important. Kapag hindi mo masyadong nabasa, na-bypass mo, it can be a cause of legal action. So dapat mga abogado gumagawa ng mga example, mga bylaws, ng yung business, mga franchise agreement, the disclosure agreement between you and your franchisee. So mga legal consultant mo. So you will really need a lawyer. Pag prepare mo information, mga documents like for example, background info of your business, the history, the profile of your business, magkano yung initial franchise fee. Basically naman, di ba, ang franchise fee is, ang franchise fee, iba-iba naman ang franchise fee. May 100,000 lang. Yung mga food cart business na franchise, 100,000 lang siguro yan eh. Minsan may 250,000 eh. May 250, may 400,000. May millions, may 4 million. Example, yung ACLC, AMA Computer Learning Center. Ako na kong tingin dati dyan, siguro mga 10 years ago, mga 4 million ang franchise ng AMA Computer Learning Center. ACLC. Ibig sabihin, if you want a branch of ACLC sa inyong lugar, magpa-franchise ka for 4 million sa AMA Group of companies. Kapag pinag-usapan natin yung mga malalaking fast food, Jollibee, you can browse kung magkano. Alam ko, hindi bababa ng 50 million ang franchise fee ng Jollibee. Ang McDo naman, mga nasa 80,000 minimum yan, pataas. No? So, talagang yan, malaking pera pinag-usapan, kaya nga you need a lawyer about the franchise fee and the royalty. Kasi may dalawang babayaran no? Yung franchise fee na fixed, tapos yung royalty na binabayaran bawat taon ng franchisee. Example, ako yung Jollibee, tapos si Charlie's is may franchisee. Bawat taon, si Charlie's magbabayad sa akin ng royalty. Ang magkano ng royalty? Example, 5% ng iyong total benta sa loob ng isang taon. Charlie's, for example, nakabenta ng 2 million sa loob ng isang taon. So 5% ng 2 million, yun ang babayaran niya sa akin. That is around 100,000 royalty fee. Diyan kumikita yung franchisee. On the part of the diyan kumikita yung franchisor pala. But on the part of the franchisee, magastos, di ba? Kasi imagine, bawat taon babayad ka ng and 10% ng iyong benta will go to the franchisor. Di ba? So parang nabawasan ang iyong income. Yan ang hindi maganda sa sa franchisee. Mahal. Okay? Tapos siyempre, additional na magastos diyan yung example sa location, sa building ng iyong fast food, for example. Ang ginagawa, for example, is fast food. May building yan. Yung pag-promote, advertisement, although ang promotion is part of the
agreement na franchisor ang bahala. Obligation to purchase. Kasama dito mga, itong nakabulit na ito, itong mga laman ng mga document na pipirmahan ng franchisee. For example, yung usapan kayo, di ba, na lahat ng equipment ng iyong franchisee ay sa'yo bibilhin. Hindi pwedeng sa iba bilhin. Equipment, supplies, inventory. Dapat sa franchisor manggagaling lahat para standard, uniform, yung mga supply, di ba, mga inventory. For example, nag-load ang Jollibee, tapos yung mga bun, mga tinapay na ginagamit sa burger, hindi ka bumili sa Jollibee. Ibang supplier ka bumili, mas malaki. Iba yung shape, di ba? So, hindi na sa standard. So, kasama sa agreement yung usapan na ang isang franchisee ay isa franchisor lang bibili ng mga equipment, supplies, and inventory. Para uniform, di ba? Okay, so that is step number 3. Ito na yung abogado. We need a lawyer. Kaya nga, sa mga malaking negosyo, meron talaga silang legal department na ang trabaho ay yung mga legal matters ng iyong business. Ito yung mga pag wala ka namang pag wala ka namang empleyadong abogado, wala kang legal department, for example, kasi maliit ka lang naman, no? You don't have to maintain a legal department sa iyong company pag maliit ka lang. Ang gagawin mo, retainer. Hindi siya empleyado ng company, pero buwan-buwan binabayaran mo siya. Tulad sa akin, guys, no, meron akong school sa Cagayan, Ilocos. Consultant ako doon. So bawat buwan, binabayaran nila ako. Retainer ang tawag doon. Kumbaga, consultant ako ng school. Parang visiting din ako doon eh. So bawat buwan, binabayaran ako ng uh, close to 20,000. Mga around 19 to 20,000 bawat binabayad sa akin. So retainer ang tawag doon. Walang employer-employee relationship. Pero consultant, retainer, no? If you don't want employee relationship, o wag mo siyang employ. Consultant mo lang siyang, kunin mo lang siyang consultant. Kasi pag may employee relationship, o di babayaran mo siya ng 13-month pay, bonus, di ba? So retainer na lang. Yan ang tinatawag na retainer. Retain an experienced franchise attorney, consultant. Para pag kailangan natin ng mga legal documents, siya lang gagawa. Okay? Minsan naman pag ayaw mo ng retainer, di pumunta ka sa notary public, di ba? Doon magpagawa ng mga legal document ng iyong business. Okay, so that is step number 4, si attorney. So malaking maganda yung lawyer, tawag dito, legal career, maganda, no? Kasi firma pa lang, di ba? Kinakausap mo ng kliyente mo, may bayad na yan. Pero sang monthly, di ba? Matalo-manalo ang kaso, bayad yan. Kaya magandang career. Malay mo si Charles din gusto maging abogado eh. No? Kung ba Charles, meron kang din maging lawyer, Charles? Working ka ba, Charles? Working ka ba? Hindi po, Doc. Hindi po ba? Sino ba mga working dito? Parang nga, sino mga working sa inyo? Ay, si Ria, alam ko, working si Ria. Ikaw ba, Janico, working ka ba? Yes po, Doc. Working. Si Ria, working din yan eh. Sino pa bang working dito? Ikaw, Iris, di ka ba working, Iris? Sabi na, wala si Iris dyan eh. Natutulog na yun. Iris, mga rin, nandiyan dyan, pero pa-attendance na, pero actually, natutulog na yun siya eh. Step, ito yung mga if you want to know the registration of sole. Kasi di ba, most often naman, i-sole yung ating itatayong negosyo. Pero pag medyo malaki ng ang iyong
yung iyong partnership na ang iyong tatayo. Pag medyo malaki na, pag marami ko siyempre partnership. Walang ginawa natin sa feasibility, di ba? Partnership yung ating ginawa doon. Ay, wala pa rin feasibility na wala pang feasibility, no? Wala pa, no? Wala pa pala yung feasibility. Wala po. Wala pa Okay. po. Kasi pag feasibility na inyong gagawin, maybe next sem, no? Feasibility. Magtatayo ng negosyo, it's either sole or partnership. Siyempre sa feasibility natin, by group yan. O siyempre automatic, partnership ang iyong itatayo. Pag partnership and corporation sa SEC ang punta. Pero pag sole, sa DTI lang yan. Pag yung negosyo mo ay pang barangay lang, no? Karinderya, o di 230 ang ano mo yon, ang registration. Kapag pang municipality, pag citywide, yung business, mga 530. Pag buong Metro Manila, 1,030. Di ba? Pag national, 2,000. Yan ang, at least yan ang ano, siyempre nagbago na yan, pero yung magbago man yan, so around that amount, yung binabayaran sa DTI pag ano, pagpa-register ng isang sole. Sole lang yan sole lang, solo. Pag partnership, mas malaki siyempre. Okay, so yung ating next pupunta sa mga government offices. DTI is only one, pero pag magtatayo ng business, pupunta ka ng BIR, registered SSS, PhilHealth, yan, pupunta ka doon to register as owner ng isang company. Kahit wala kang kahit ikaw ay consultant lang, no? Pupunta ka pa rin ng BIR para magpa-register. Kasi pag consultant, ang pinoprovide business. So, mag-ano ka pa rin, register ka pa rin sa BIR. Parang 500 yata ang registration ko sa BIR. Professional, 500. Okay, so kahit naman sa SEC, pag ikaw naman ay partnership and corporation, sa SEC ang punta. Ang bayad natin pag partnership, for example, ang cost, no? The cost, for example, ang iyong total capital, di ba sa ating partnership nakaraan, sa inyong partnership, magka-contribute kayo. Example, kayo? 3. Mag-contribute kayo ng apat kayo, no? Nag-contribute ng tig 21,000. So 21,000 times 4, that is 84,000. So kasi ang bayaran sa partnership, pag nag-register ka, depende sa total capital. 84,000 ang total capital na contributed, multiplied by 1%. That is 840 times 20% or 1/5. So 168. Depende sa capital. Itong 84,000, maliit lang yan eh. Paano pag millions pinag-usapan natin, di ba? Tig 1 million kayo, di 4 million. 4 million times 1%, that is 40,000. Times 1/5. Di ba? So malaki. Sa corporation naman, ganun din, depende naman to sa sa total capital generated. 'Di ba sabi natin pag corporation, ang contribution ay depende sa hawak-hawak mong shares of stocks. For example, guys, pag ikaw ay gusto mong maging stockholder ng Jollibee, ang bawat stock ng Jollibee, stock price ng Jollibee ngayong araw na to is 198 pesos. 198 pesos. Bawat isang piraso ng stock. So, bibili ka sa Jollibee, dapat at least 10 stocks ang iyong bibilhin. So, that is 10 stocks multiplied by 198. Ang total investment mo sa Jollibee, if you want to be a stockholder, is 1,980. Yun ang iyong investment sa Jollibee. Maganda doon, pag meron kang amount na ganyan, 1,980, meron ka ng bragging rights. Oy, stockholder ako ng Jollibee. Pero 10 piraso naman ang binili mo, di ba? Pero stockholder ka ng Jollibee. Yung yabang doon, di ba? 198 bawat isang piraso.
Tapos pagbukas, tumaas ang presyo, naging 199, hindi may tubo ka ng 1 peso per share, di ba? 10 shares times 1, meron ka ng profit na 10 pesos. Diyan, kumikita ikaw as stock holder ng Jollibee. Tumataas ang value ng stocks mo bawat minuto, bawat araw. So magkano ang binabayaran sa corporation? Example, 500 shares ang inisyo ng corporation. Tapos bawat isang share ay tig 10 pesos. So multiply, that is 5 million. I-multiply ng 1%, that is 50,000 multiplied by 1/5, 10,000. So ibig sabihin guys, pag ang capital ng yung corporation ay 5 million, ang bayad mo sa SEC ay 10,000. Kasi depende sa capital ng corporation and partnership ang registration fee. Hindi tulad sa Soul kanina, di ba na fix? Magkano? 230 pa rin, di ba? Yung binabayaran. Okay? Of course, those things are na-update na, but I know this one is the latest. Pagbago man yan, hindi masyadong mataas yung pero estimate mo, ganun pa rin ang binabayaran mo sa sa SEC. Okay, so let's move on. How long does it take to completely register my franchise? Gano'ng katagal? Ay, ito. Siyempre, mas matagal yung partnership incorporation, di ba? It takes roughly anywhere from 2 weeks to 2 months. Pag i-sold sa DTI, less than a day, tapos ka, di ba? Pero pag SEC ang pinuntahan mo, marami kasing sinasabit sa sa SEC, yung bylaws ng corporation mo, yung mga articles. So medyo matagal. Ilang taon? So depende sa pwedeng abutin ka ng abutin ka ng 2 months or months pag SEC. Lalo pag may problema yung yung kaparehang pangalan, for example, yung business mo. So medyo matagal. Partnership and corporation. Kaya nga pa may mga companies na na it will take them 1 year before they can start a business kasi maraming pinaprocess bago totoong maumpisahan ang isang corporation. Samantalang pag yan ay sold, approve ngayon, o bukas start ka na, di ba? Isa mo ng restaurant mo bukas or karinderya. Sa corporation, hindi ganun kasi mas complicated ang operation ng corporation. Marami siyang i-comply na mga regulations, for example, sa BFAD. Depende kung anong negosyo. Pag sa food ka, din sa BFAD, Bureau of Food and Drugs. Kapag ikaw ay training center na matatayo, hindi sa TESDA, tatayo ka ng kindergarten, hindi sa DepEd ang punta. Pag pawn shop, hindi pupunta ka sa central bank. So, aside from the SEC, marami kang i-comply na mga regulations pa. Government regulations. Ikaw, Siegfried ba? Working ka, Siegfried? Hindi naman. Siegfried bila rin dyan. Okay, so let's move on. Sir, tanong. Ang isang negosyo ba na walang physical store? Example, online business ay need ba na mag-register? Yes. Kahit ikaw ay online business. May estudyante ako sa Ateneo de Cagayan, doctoral. Taga BIR siya. Tinanong ko, paano yung mga online business? Sila ba hinahabol? Sabi niya sa akin, slowly, no? Hinahabol na nila yung mga online business, online seller. No? In fact, mayroon ng bagong batas ngayon. Lahat ng mga online business need to register na. Yung bagong batas ng
ng BIR. Nasa website nila yan. Kahit digital yan or online, parang physical store location, register pa rin sila. Kaya nga yung ano, yung sorry. Actually guys actually I started my classes kanina alas 7 ng umaga. 7 to 1:30 nasa Quezon City University ako, then uwi starting 3 o'clock hanggang 6:30. 7:30 pala tayo. Klase ako. Yung boses ko, ayun, medyo husky na. O yan no? Yung TokTok nga, yung aking franchise, TokTok, online siya, online business siya. Pero naka-register siya sa SEC, sa BIR. Kahit online, kahit online platform. Hindi ko alam sa office namin Kasi puro online ang aming transaction no? Kahit yung mga riders ko dati kasi marami ang riders nung pandemic, pero ngayon kasi hindi na masyadong malakas yung delivery, di ba? So mga riders ko dati, 6 yata sila ngayon. Parang 2 na lang, hindi ko na masyadong nasikaso mga riders ko. Kasi nga, marami ng mga kalaban, yung mga mas magaganda yung iba Okay. Hindi ko kilala yung mga riders ko sa TokTok, sa online business, no? I don't have to meet the riders Hindi ko sila nami-meet. Hindi naman sa TokTok, hindi naman araw-araw mag-remit ng pera. Hindi naman ganoon sa amin Wala nang nire-remit Kumbaga, yung kita ng mga riders ko, sa kanila na yun. Ang kita ko iba naman, hindi dun sa remittance. Okay, so, the next thing to be done, develop your franchise documents. Siyempre, wag mong gagawin sarili kasi kailangan mo namang expert mga toning gagawa ng maganito. Agreement, circular. Ito yung yung pag sinabing circular, ito yung parang offer mo sa mga potential franchisee. Then pag nag-franchise na sila, ito na yung pipirma na sa agreement. Kaya sabi ko kanina, you need a lawyer pag-draft ng agreement ng inyong franchise. Kasi pag hindi magandang hindi pag mayroon sang loopholes or may kulang or may butas ng agreement, di ba? So, baka matalo ka sa pag nagkaroon ng kasuhan between you and the franchisee. May nakitang butas, hindi nakasama sa kontrata o di talo ka. So kaya, kasi ikaw na nagsulat, so kailangan mo ng abogado na mag-draft. It's either in-house siya, employee siya, or consultant. O kaya punta ka sa isang notary public. Isang law office pala. Hindi pala notary public. Isang law office doon ka pupunta. Law firm. No? Magkano bayaran? Sample, nung nagkaroon ako dati ng legal problems. Nag-consult ang abogado. That time, 10 years ago, 15 years ago, 20,000 Ano pa lang yun, acceptance fee pa lang yun, acceptance fee. Hindi pa nag-ubos ang kaso. 20,000 din bawat hearing, parang 3,000 Appearance fee tawag natin doon. 3,000. Tapos maybe 15 years ago. So ngayon, mas mahal na sa siyempre, di ba? Kaya nga, talagang mga legal documents lang dapat tinuturukan. Okay, ito naman number 6. Establish a consistent look and presentation ng iyong franchise sa TokTok. Consistent yung kulay. So dapat merong kulay yung merong kulay yung business, no? Kaya pag sinabi nating pag sa mga delivery, di ba? Pag sinabi natin kulay green, alam niyo Grab. Pag sinabing kulay orange, that is Lalamove.
Sinabi nating ay may isa, move it, may kulay din siya, di ba? Pag sinabing dilaw, golden yellow, tok-tok. So, dapat consistent sa logo, sa uniform. Yung uniform namin, ang logo ay kulay dilaw. Yung uniform nila ng mga riders, may kulay dilaw din. Tapos ang ID, may kulay dilaw din. Posters, may kulay dilaw din. So, consistent. No? Yung aming apps, kulay dilaw din. Para alam ka agad, di ba? Ano bang kulay ng BMC? Kulay blue ba? Rhea, sa inyo, Rhea, anong kulay ng inyong agency? Sir, ano yun, sir? Anong kulay ng inyong agency? May kulay ba kayo? Wala, sir, kasi direkta kami dun sa sa presidente, sir. Pwede pa si Wala Rhea, pong siguro. coding. Tumanggap ng mga bonus pa taga-government, o Rhea, no? Masarap sa Pag government, no? may Kaming bonuses. sakto lang po. Diba? Pag mayroon kayo, guys, no? If you want security talaga, sa government kayo magtrabaho. Tulad sa pag ikaw na sa academe, ako ay nasa BMC, meron din akong QCU, di ba? So mas kasi sa government, mas marami silang na binibigay na benefits, saka mas safe, di ba? Mas secured sa Pag sa government ka nagtrabaho. Buti nga si Rhea napasa rin sa government, Sila mahirap pumasok sa government. Ay, kilala lang po ako, sir. So kaya nga, di ba, ganoon. Tulad ako, sa QCU may kilala din ako dun. Kasi pag nag-apply ka doon, nag-walk-in, mahira yung chance na papasok ka doon. Pero talagang ganun may politics talaga. Okay, so, aming sinasabi kong lahat ay may kulay, may touch ng golden yellow, yung aming mga presentation, yung apps, yung aming yung apps sa cellphone, yung mall, dahil sa Tok Tok Mall, no? Meron akong mall, we call that a Tok Tok Mall. Para siyang dropshipping, no? Sabihin, magdi-display ako ng product sa aking Tok Tok Mall, din lahat ng papasok diyan at bumili ka, meron akong 3%. But I don't own the product, di ba? That is dropshipping technology, dropshipping model or the affiliate marketing, no? At tinatawag natin. Sa TikTok, meron din sa TikTok, mga TikTokers dito, di ba? Pag nag-post ka pag naka-professional mode ka sa TikTok, you can post products sa yung showcase, then lahat ang bibili doon, may share kang 3% for example. Or, depende sa price Discount yun, sir. Ikaw, Ria, ilan ang follower mo sa TikTok? Di mo pa ako pinapalo back, sir. Charis. Ganun ba? Follow back nga kita. Kasi, pag lumampas sa hindi na mapag-follow, may ayusin ko. Hindi ko alam may TikTok account pala si Ria. Tingnan ko mamaya sa TikTok. Yan, there is consistency. Lahat dito ang pinakita may kulay dilaw. Yan, di ba? Kahit yung calling card namin, guys, this one is my calling card. Yan. Pero yung jacket, kulay dilaw This may calling card. Ang endorser namin dati, I don't know kung sino endorser nila ngayon. Dati si May Mendoza and Alden Richards. Hindi ko na alam kung sino. So, meron sa kulay dilaw, di ba? And, siyempre, meron kang strategy yung ginagawa. Anyway, pag sabi ng franchising naman, i-covered ng kumbaga, yung franchisor ang bahala sa lahat ng marketing na gagawin ng company. Tulad na itong poster na yan, ayan pag pinost lahat ng Tok franchise kasama na dyan Siya na magbibigay niyan Kumbaga maganda sa Tok dati lahat ng kailangan mo ay
they will provide example, kailangan mo ng poster, meron silang data bank no? Meron kang kailangang materyales, pumunta ka lang sa data bank na yon, retrieve mo, download mo, tapos print, kailangan yun. Diba kasi minsan magre-request ka pa, di ba? Ngayon, sa TokTok hindi Example, you need a poster, punta ka sa data bank, download mo. You need an ID template, punta kang data bank, i-download mo. So, maganda sa you need a video, example, gusto mo mag-promote ng TokTok, punta ka sa data bank, may mga video doon na pwede mong i-present. Isang prospective rider, for example. Yan ang mga product ng Anyway, yung tanong ko kanina, no, may co-branding tayong tinatawag sa franchise. No? Sabihin, isang location, iba-ibang brand. For example, no, sa TokTok kasi, pag nag-build ka ng package na TokTok franchise, itong lahat yan ay brand mo. Yung Siomai King, yung Mangbox, lahat yan kasama sa package. Kaya pag bumili ka ng franchise sa kanila, hindi lang isang brand ang hawak-hawak mo. 10 brands ang hawak-hawak mo. For 17,000 lang yan dati. No? Kaya, nabawi ko naman 17,000 na yun Pupunan na yan. Pero, hindi na masyadong malakas kasi. Alis malay last slide. For today. Yan, makapagpahinga na tayo, no? Namamalat na ako. So, of course, next meeting, synchronous tayo and exam natin, December. Have you been informed na prelim exam? December next week yata, no? Prelim exam na. Opo. Bilis. Anyway, thank you for dropping by, guys. So, maraming salamat sa pag-attend sa akin. Thank you, Doc. Class today. See you around. Palubak na tayo. Palubak kita, Ria. Umaya. Kung bahala. Bye-bye. Bye-bye. Thank you, Doc.